So ito yung ating detail. Nakita nyo dito yung kanyang headlights. Kailangan nang ipolish uli. Tapos yung mga trims, nakita nyo, faded na lahat. Tapos wala naman siya ganong mga scratches, pero kung nakikita nyo dito guys, kailangan talaga ng parang oxidized na. So dito wala namang mga major na kailangan gawin. Ito, pero kailangan natin itong i-address kasi tanyo naman napabayaan na. So ito, meron ako nakikita dito light scratch, dali lang yan. Dito tayo sa likod. Dito medyo concern ko dahil ayan, kata nyo namumuti. Ito nyo guys, yun namuti. Ito yung pinaka nakikita kong kailangan nating tungunan ng pansin. Yes, pagdating dito okay naman. Yun nga lang, talagang maraming mga swirl marks kasi lalo na dito itim, kitang kita talaga. Kanyang trim faded na. Yung rims, nakita nyo, nalinis ko na kahapon na medyo nagtagal dahil maraming mga brake dust na naipon, na bake na dun sa rims, kaya medyo natagalan. And dito nakikita nyo dito, yan, maganda na yung laki na ng difference. Magaling yung ginagamit kong chemical na yun, natatanggal. Pati pala dito, nakita nyo yan, faded na. I-restore din natin yan. So yun ang ating gagawin ngayon, yung ating detail ngayon, CRV 2015. Yan. So babalik natin ito sa kanyang glory days. So samahan nyo ako guys. Yan, so nakapaglagay na ako ng tape. Yan, pati bubong. So ngayon unahin ko nang i-polish yung or i-compound yung headlights, tapos para tuloy-tuloy na akong mag-polish kasi medyo faded yung headlights niya. So yun ang unahin ko, tapos yung body. So ito yung difference nung one step na ginagawa ko ngayon. Ito yun yung dati yung condition. Ito yun naman, trash na talaga. Pero yan, one step. Ayan. Yun yung difference. Ginagamit ko pala yung intergalactic ito. Ito yung ginagamit ko pala. Ayan. Yung kita nyo guys, ang laki ng difference, no? Ayan, maganda talaga pag pinapolish yung sasakyan, magmumukha talagang bago. Nakita nyo naman dyan, puro swirl marks. Pagdating dito, yung one step pa lang pero ang laki nung nabawas. Yan, so kakatapos lang mag-polish ng left side. Pakita ko sa inyo. Yan yung condition niya ng una. Tapos ito, yan, gumanda na. Pati itong stainless, na-polish ko na rin, makikita nyo. Meron siyang yan yung
difference. Makita nyo yung daming stains. Tapos pag dito, yan, malinis na siya. Yan, so kakatapos ko lang mag-polish. Natanggal ko na rin yung tape. Ito na yung condition ng paint na ginawa, yung polishing na ginawa natin. Yan, malaki na talaga yung improvement. Kaso hindi ko pa na-restore yung trims. Sasama ko na yun sa paglagay ng ceramic. Makita nyo, laki na nung improvement. Nawala na yung mga swirl marks niya, yung mga oxidations niya. Pati dito, makita nyo, gumanda na talaga. Tayo sa kabilang side. So ito yung condition. Hindi ko pa nalalagyan ng ceramic, pero nakita nyo naman, ang kintab na agad. Ay, sa side na to, ayan, ganda na yung condition. So ngayon maglalagay na ako ng ceramic. Ayan, so kakatapos ko lang guys. Lalagyan ko na ng graphene. Okay na lahat, na-restore na yung mga trims. Kita nyo naman, parang bago na uli. Ayan, so one step, i-restore yung trims. Tapos syempre itong mga ganito, kita nyo, malinis na siya. Ayan, pati ito. Ayan, lalagyan na rin natin ng protection, pati bubong. Ayan, maganda yan. Tapos yung oxidation dito, oxidized na paint dito, napolish na, nalagyan na rin ng graphene. Ayan, pati yung mga dito, trims. Ayan, maganda na. Tayo sa kabilang side. Okay, so dito, yan, ito nyo, itim na. Ang laki ng difference. Pag black talaga, maganda yung yung nagiging turnaround o yung resulta, pero kailangan maselan dahil kitang-kita lahat ng yung mga holograms, yung buffer trail, makikita lahat. So kailangan talaga may ilaw, tsaka tamang pads, tamang hagod. So, yan, pati pala ito. Yan, nalagyan na rin natin ng na-restore na rin natin siya. Yan, so, ayan siya guys. Ito yung ating, pati yung pala yung headlights, nakita nyo, ganda na. Yan, so, ito yung ating detail ngayon guys. Yan, salamat sa panonood. Shoutout sa may mga Honda CR-V. Sana mapanood nyo itong video na to.